Lahat, narito ang update ukol sa minomonitor natin na bagyo na si Super Typhoon Pepito. Sa kasalukuyan nga ay nasa karagatan po muli si Bagyong Pepito dito sa may karagatan hilaga ng Camarines Provinces at huli itong namataan sa layong 85 kilometers northeast ng Daet, Camarines Norte. Taglay nito yung lakas ng hangin na 185 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 255 kilometers per hour. So mapaminsala pa rin po yung hangin na dulot ni Bagyong Pepito simula kagabi hanggang ngayong araw dito sa area ng Bicol Region at ilang areas pa po ng Samar Provinces. At ina-expect nga po natin ngayong araw generally is mas mararamdaman po natin yung peak ng mga malalakas na hangin and also ng mga pag-ulan at yung high risk din ng storm surge na dulot ni Bagyong Pepito habang mas papalapit po ito dito sa area ng mainland Luzon. Kung saan ngayong araw nga po generally mula umaga hanggang gabi, doon po natin mararamdaman na itong mga mapaminsalang hangin, yung mga pag-ulan and yung risk ng storm surge dito sa mas malaking area pa ng Southern Luzon, dito sa Metro Manila, sa Central Luzon at malaking bahagi pa ng Northern Luzon. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan, pagiging alerto and also makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU para dun sa mga appropriate actions na kailangan po natin gawin para sa ating kaligtasan. At muli po kahapon nga or kagabi ng 9:40 is naglandfall yung sentro or mata ni Bagyong Pepito dito sa vicinity ng Panganiban, Catanduanes, kung saan bibigyang diin lamang po muli natin na hindi lang po sa time ng landfall or sa area ng landfall point nagkakaroon ng epekto si Bagyong Pepito. Bagkus may kita po natin dito sa ating radar image na ang consideration po natin ng landfall is yung time kung saan tumama yung sentro or mata ng bagyo dito sa kalupaan. And may kita nga po natin dito sa radar image natin, bago man po tumama yung sentro nito ni Bagyong Pepito, is yung rain bands po nito kung saan nandito yung mga malalakas na hangin and also yung mga pag-ulan is nauna na pong dumikit or tumama dito sa area ng Bicol Region. So muli po, bago pa man maglandfall generally yung isang bagyo, is nauna na pong makaapekto sa kalupaan yung rain bands po nito kung saan nandun na po yung mga malalakas na hangin and also yung mga malalakas na pag-ulan na dulot ng bagyo. And ayon nga po dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Pepito, ngayong umaga patuloy po itong kikilos dito sa may coastal waters sa hilaga ng Camarines Provinces at hindi po natin niro-rule out yung another landfall or yung approach po nito dito sa may area ng Calaguas Islands. And by this late morning din po or mamayang umaga din po or tanghali, ito naman ay lalapit dito sa area ng Polillo Islands bago po itong maglandfall either dito sa may northern Quezon or sa central or southern portion ng Aurora, mamaya naman po yung tanghali or hapon. And bibigyan din po natin muli ng highlight, may kita po natin dito sa ating forecast track kung saan ito pong symbol ng super typhoon, nandito po yung sentro ni Bagyong Pepito. And nakita po natin ito namang area under this red circle, nandito po yung mga pinakamalalakas na hangin na dulot ni Bagyong Pepito. Kung saan may kita po natin kahit yung sentro ni Bagyong Pepito is nasa karagatan na po, but yung mga pinakamalalakas po na hangin na dulot nito, may kita natin is hagip na po itong area ng Bicol Region. And also may kita din natin itong areas under this yellow circle naman po, dito naman yung mga malalakas din na hangin na dulot ni Bagyong Pepito, kung saan malaking area na din po yung hagip ng mga malalakas na hangin na dulot nito kahit po ito ay nasa karagatan pa. So may kita po natin by this afternoon or evening naman or mamayang hapon o gabi, si Bagyong Pepito naman ay